date or pass. So, nagpapakita sila ng mga pictures sa mga young boys. I would date. Napag-uusapan kung i-date ang ipapass niya. Si Joshua Garcia, sinabi lang, Mukha siyang red flag. Oo. At eto na naman po kami. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Dito po ang Tarayan at Halakin Showbiz Edition, the TNT Show. Na kumare, matagal lang nilalike ko sa akin to ng mga SB19 fans to talk about the very successful concert at the SB19 na nangyari sa North America at sa Canada. Katatapos lang ng North American tour nila. At ngayon nga, this September, magkakaroon sila ng special concert with Jake, which is a very, very popular singer. Nagkakaroon na sila ng collaboration called The Golden Hour. At magkaka-concert sila sa Boston. At more than that, ang nakakalokong kaganapan tungkol kina John Pablo Nace, kay Josh Callen Santos, Justin De Dios, Ken Suson, and Stel Ahero ay ito na nga. Wow, ang ating memorized. Diba? Ang ating favorite Andrea Brillantes, nagpag-game kasama ang kanyang mga pasweet at mga sweet-sweetan na mga friends na mga, sabi mo nga, celestial starlets na hindi ko kakilala kung sino. Hindi, si parang parang they're not celebrities na yata. Basta mga good, alam mong good friends sila na Andrea kasi alam nila yung karakas ng isa't isa. Yeah. Pinag-uusapan na nila doon kasi ang drama ni Andrea, ayaw ng jojowain na trotropain kasi nga, she's still around and trying to heal. May ganung eme si bakla. Wow. Healing keme. So ngayon, para naman hindi raw parang mangyayari na parang nagmamadali siyang ayaw kasi masabi niya magka-rebound love, nag-game sila. Date or pass. So nagpapakita sila ng mga pictures sa mga young boys. Napag-uusapan kung i-date ang ipapass niya. Ang mga pinaka-significant na nasabi doon is una, si Jacob Paturnak, yung anak ni Ina Raimundo, Ina Raimundo, nung nakita siya ng personally, nagpakilala sa kanya. Kay Andrea. Ang kinakaloka lang ni Andrea noon, jowa niya pa si Richie. Sabi niya, kaya lang, boyfriend ko pa yung ex ko. Ganun ang drama ni Andrea. Ayaw niya noon? Diba? Isa pang nakakaloka doon, ang best actor of this generation, si Joshua Garcia, sinabi lang, i-date, lahat sila pass. Kasi raw, si Joshua, for them, kuya vibe na. Oo, for them, sa kaidara nila, yung kaidara ni Andrea, kuya. At ito na ang nakakaloka, dahil pinag-usapan natin ng successful SB19 recruit, si Ken Suson, na main dancer at yung pinakamababang boses sa SB19, si Andrea Brillantes gustong makadate si Ken Suson. At ang nakakaloka pa doon, Andrea followed Ken Suson sa IG. Diba? Ang description ni Andrea kung bakit niya gusto ko si Ken Suson, kasi raw medyo may pagka-dark, just like Richie. May pagka-mysterious yung character. Just like Richie. Tapos gusto niya yung fact na parang anime. Sa nakausap niya na raw yun. In one of the performances ng SB19 sa ASAP. Kaya lang, na-starstruck siya. Yung parang kausap niya, hindi siya, nakaganon lang siya. Tapos sabi lahat ng mga, sabi ng mga girlfriends niya, ganyan ka naman talaga ganon siya. So, isa yon. Isa pang nakakalokang doon, more than Ken Suson, is that yung mga friends niya, parang pinupush siya kay Kyle Echari. Friends ni Andrea? Oo. Na parang ang drama ni Andrea ngayon hindi ka babalikan lang namin magiging mag-best friends. Ganyan. Nakakaano na nila. Nag-interviewan sila. Sabi ng mga girls, so best friend lang. Ganun siya. So ano masasabi mo yun sa pag-follow ni Andrea kay Ken Suson? I'm not surprised. You're not surprised? Because kasi ang mga babae gano'n naman talaga They make the moves, di ba? Wala na silang wala silang pakialam. Saka millennial na naman. Yun ang the new move. Yes. Of women today. Young women today. Wala sa, niligawan mo ako today. Sasagutin kita today. Di ba may mga ganon? Anong magagawa? Laging alam ko na Valentino, walang yaka, Subukan mo! Ayoko. Subukan mo! Tagang ka, ako na magsasabi sa'yo. Subukan mo, huwag mong dautin. Brewing! Taran! Gagak ka! Nakilala yung jowa agad? Ano sabi niya sa akin ito? Paano na gawin ko?
nalindog ka ni Andrea Brillantes. Ronan! Makalino ako sa kanya, tarot! Pero alam mo, in fairness to the 18 fans, at especially to the Ken Suson shippers, grabe ha, support nila yung Andrea at Ken. Ang hindi na masyadong gusto, kasi itong isang girl na to, may pa-IG story. Ang anak ni Ding Dong. Si Jada! Si Jada Avanzado. Magkwento-kwento na, meron raw siyang, binigay niya clue, isang P-pop member na ang drama-rama sa hapon she was drunk, she was the person she called at 2 o'clock in the morning. Nag-usap sila ng almost 2 hours. Wow! At on the top of her head, nasabi niya dun sa guy na crush niya yung guy. Ang reaction lang nung guy, talaga? Sana all. And bigla, syempre magagaling yung mga bata ngayon ng mga mag 1 plus 1 equals 2, di ba? Na 1 plus 1 equals 2 nila, na parang feeling nila, si Ken Suson yun. Ang nakausap ni Jada na 1 call away lagi ni Jada, pagkailangan ng listening. Baka, ano yun? They're personal friends? Kasi Yes, sabi mo personal 1 friends. call away, di ba? Magkakilala na sila. Magkakilala na talaga Kumbaga sila. si Andrea at si Ken, parang sa show pa lang, at ngayon pa lang nag-follow sa Instagram si Andrea. Ang lamang ni Jada, magkakilala na sila. At parang yung assumption ng mga funny, siya ang 1 call away friend. So parang, ano to? Binumumuong love triangle between the millennial stars, Andrea Brillantes versus Jada Avanzado. At parehong kapamilya yun, ha? Yes. Kapamilya stars. Oo. Parehong rooting for kapamilya one stars. boy. Na very, very promising. Tapos, eto pa, ang pogi mo naman, Ken Suson. Ha? Barel. Pogi ba siya? Pogi siya. Naku, He was voted most handsome in a recent poll na international poll to sis. Most handsome among the, among the SB19 or? Hindi. Overall? All over the world. Oo. Talaga? May poll. She was, merong poll. Makikita yun ng mga research team natin. Parang nakita ko, parang ano siya, hindi siya white, Hindi siya, Moreno. Sabi Moreno nga, siya, just like Rich. Diba? Si Ismar. Mahilig talaga si Andrea sa Pinoy na Pinoy. Diba? Saka ako, kasi fan ako ng SB19. More than this love triangle na namumuo in the nearest future, nakaka-happy lang na meron tayong talent na world-class na world-class at pinagkakaguluhan sa ibang bansa. Ako na-amaze ako doon kasi, no offense meant parang dito, hindi kayo sikat, pero pagdating pala sa ibang bansa, nagkakagulo-gulo pala ang mga fans sa inyo. Tapos yung subscribers nyo, by the millions na yata, yung mga ganun, parang, parang what have they seen in you, di ba? Pero, ang tawag doon, meron kayong charisma. Yes. Yun ang, kasi sa showbiz, pag may charisma ka, half of the battle is won. I diba? think charisma at the same time, swerte and timing. Kasi yung biggest K-pop band, which is BTS, in hiatus daw Kasi most of the members are entering the military. So there is a need. Diba? May market talaga. May boy, which they will, parang they are filling up. May market talaga for boy bands ever since Backstreet Boys, diba? Kahit yung kabataan natin, may ganyan-ganyan na. So, timing, ang BTS na kapahinga, parang eto sila. But they're not as big, BTS the biggest K-pop band. Pero sa Philippine setup, sila yung pinakamalaking... the second. Sa Philippines, sa atin, sila yung nangunguna. Sila talaga. Sila talaga yung parang, sabi mo, apex, pinnacle of all the Philippine Pinoy pop boy bands. And I'm very, very happy for them. And nakakatuwa na yung songs nila like Mapa, kinakanta talaga. Iba yung Gento. Sa kanila yung Gento? The most popular song nowadays. Gento is a very, very big hit. Ang nakakaloka pa sa Gento, ang mga K-pop idols sinasayaw. Hindi, talagang they mimic the moves. They mimic the moves. Wala. Talagang And ang nakaka-touch pa dyan, imagine mo, yung mga concerts nila in the States and in Canada, mas maraming foreigners na nanonood. Kaya sa Filipino. And you can actually hear these foreigners sing their songs in Filipino. Na something na nakaka-proud. Yeah, diba? Nakakatuwa. So sa amin, kung sino man na makakakuha sa kay Ken Suson, kung kay Andrea yon, okay, Jada, may the best girl win. At si SB19, ipagpatuloy nyo lang pagwagayway sa watawat ng Pilipinas through your music. Diba? Talagang swerte sila. Swerte. Talagang, they're the biggest act today na K-pop.
Di ba? P-pop. P-pop. Pinoy pop diba? sila. Kasi ang mga ka-level nila dito sa atin, parang, di ba, BGYO, Alamat, pero sila talaga yung parang leader of the pack. There's one coming, Horizon. Oo, yung pa nga. Diba? Pero sila yung parang nag-pave ng way para sa ibang mga sa mga ibang P-pop groups. And that is a good sign na finally, Pinoy music is being recognized worldwide, thanks SB19. Ito po si Arwen Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang Taray na Talakayan Showbiz Edition, the TNT Show.